Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang papasok sa bakuran ay gayon na lang ang pangingilabot namin nang sinalubong kami ng nanlilisik na mga mata ni Lola Esther. Nagulat kami sa biglaang pagbabago ng aura niya at sa madilim na mukha niya na parang kasing dilim ng ulap sa kalangitan. Kaya dala ng pagtataka at takot ay napahinto kami sa tapat ng pintuan at hinintay na lang na makalapit si Roho. Nanatili lang kasing nakatayo si Lola Esther na tila hinaharangan kaming makadaan sa pintuan. Nagtataka kami dahil hindi ito kumikibo at nasa mga mata pa rin ang nanggagalaiting aura na tila kakainin kami ng buhay. Pagkalapit ni Roho ay dumistansya kami upang makadaan ito at para makausap ang kanyang lola na tila nagbalik naman sa dating pag-uugali. Nakasuot ito ng itim na damit at may takip na lambong sa ulo na mistulang kagagaling lang sa lamay. Wala kang makikitang emosyon sa kanya maliban sa madilim at nakakatakot na postura. "La, may problema po ba?" Tanong ni Roho na bahagyang napansin ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ng lola niya. "Kumusta ang biyahe niyo?" Malamig na tanong nito. "Sa awa ng Diyos, naging maayos naman po," sagot pa ni Roho at napatingin sa amin na sinenyasan kaming pumasok na sa loob. Alanganin pa nga kami sa pagpasok dahil nakaharang pa rin si Lola Esther sa pinto. Subalit nang makitang papasok rin si Roho ay tumabi na ito kaya maluwag kaming nakadaan sa pintuan. Sunod na pumasok si Buboy matapos kaming makadaan ni Lito. Wala nga itong ideya sa nangyayari kaya patay mali siya lang ito. Hindi na namin nilingon si Lola Esther at naging diretso lang ang lakad namin papunta sa hagdanan. Pagkaakyat naming lahat ay saka ko naramdaman ang pagsara ni Lola Esther sa pintuan bago nagtungo sa kusina upang magluto ng hapunan. Bababa na sana ako upang silipin si Lola Esther, subalit pinigilan ako ni Roho at sinabing hayaan ko na lang muna. Baka masama na naman uli ang pakiramdam nito, kaya biglang nagbago ang ihip ng kanyang pakikitungo sa amin. Tumango na lang ako at nagtungo na kami sa kwarto. Nang makarating na kami sa silid, nagpaalam sandali si Roho upang isampay ang mga basang damit nito sa labas. Sasamahan ko sana siya, ngunit pinigilan niya uli ako at sinabing mas mabuting magpahinga na lang daw muna kami sa loob at siya na lang ang bahala. Nagtataka man, wala na rin akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lang kay Roho. Dala ng pagod at gutom ay nahiga muna ako sandali upang ma-relax ang nananakit kong likod. Sina Lito at Buboy naman ay nag-aayos lang ng mga gamit. Kaya tumagilid ako ng higa at inisip ang biglaang pagbabago ng ugali ni Lola Esther. Naisip ko na baka may kinalaman na naman ito sa basement o kaya naiinis ito sa amin sa tagal namin sa labas. Maliban sa dalawa ay wala na akong maisip na dahilan para maging ganoon ang asta ng ugali ni Lola Esther. Nahihiwagaan ako sa pabago-bago ng ugali niya. Hindi ko alam kung bakit ang sama-sama ng timpla niya, pero isa lang ang sigurado ako, may hindi tamang nangyayari ngayon sa bahay na iyon. At masasagot ko lang ito kung magsasarili ako ng investigasyon mamaya. Gusto kong malaman ang dahilan nito. Hahanapin ko ang sagot sa sarili kong pamamaraan. Alam kong delikado at isang kalapastanganan kay Roho ang gagawin kong iyon, pero buo na ang desisyon ko. Kailangan kong alamin at mahanap ang pinanggagalingan ng puot sa aura ng matanda. Sigurado akong may pinaghuhugutan ito, kaya gano'n na lang ang reaksyon niya nang makita kami. Sa aking malalim na pag-iisip
ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. At habang ako ay mahimbing na natutulog, bigla akong naalimpungatan nang may maulinigan akong isang katok na nagmumula sa labas ng kwarto. Sa dingding ko ito nadidinig, sa may bandang uluhan ko, kaya nagmulat ako ng mga mata at sinipat ang mga kasama ko sa silid. Tulog din ang mga ito habang nakapatay ang gasera. Hindi ko alam kung sino ang pumatay ng gasera, kaya bumangon ako upang harapin ang ingay. Napaupo ako sa gilid ng kama, saka itinapat ang tenga sa mismong dingding ng silid. Sa umpisa, mahina lang ang katok nito at mayroong 3 segundong pagitan bago ito kumatok uli. Ngunit habang tumatagal ay bumibilis at lumalakas na ang mga katok na parang isang pakong pinupukpok ng martilyo. Nailayo ko ang sarili sa takot at sinubukan kong gisingin sina Lito at Buboy, pero tulog mantika ang mga ito. Kaya dala ng nerbiyos ay tinawag ko si Agum, pero hindi rin ito nagpakita. Ang ginawa ko na lang ay tinatagan ko na lang ang loob at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Nasisilaw ang mga mata ko sa unti-unting pagtagos ng liwanag na mula sa lampara sa pasilyo. At pagkatapos maiawang ang pinto ay sinilip ko kung may tao sa labas, subalit wala naman akong naabutan. Tinignan ko rin ang hallway pero wala rin akong nakita. Maging ang mga nakahanay na kwarto ay nanatiling nakasarado. Kaya naguguluhan ako kung saan nanggagaling ang mga katok na parang sisirain na ang kwarto. Sa kuryosidad ko, naisipan kong lumabas ng silid at libutin ang bahay. Baka sakaling may mahanap ako. Nagtataka rin ako kung bakit wala pa rin sa loob si Roho, gayong nagsampay lang naman ito ng damit sa labas. Sa aking paglalakad, isang ingay ang nagpatigil sa akin sa hagdan. Isang kalabog na nanggagaling sa loob ng silid ni Lola Esther. Ang tunog na narinig ko ay yung klase ng tunog na parang may isang bagay na nahulog mula sa itaas. Dala uli ng kuryosidad ay dahan-dahan akong bumaba ng hagdan at maingat na lumapit sa kwarto ni Lola Esther. Dahan-dahan kong itinikit ang tenga ko para pakinggan kung may nangyayari bang kahinahinala sa loob. Subalit naging kalmado lang ang lahat sa ilang minutong pakikinig ko. Sinubukan kong pihitin ang siradura ng pinto, subalit nakalak ito sa loob. Kaya nagpasya na lamang ako na hayaan na. Nang papaalis na sana ay isang kalabog naman ang nagpatigil sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito ay parang isang tao na ang bumagsak. Sa lakas ng kalabog ay narinig ko pa ang mahinang ungol na tila ininda ang matinding sakit ng katawan. Sa sumunod na eksena ay biglang umikot ang siradura kaya nataranta ako at tumakbo agad papunta sa kusina. Sa may ilalim uli ng lababo ako nagtago kung saan makikita ko ang kabuuan ng paligid. Maya-maya pa ay iniluwa ng pinto si Lola Esther, napawisan at tila nanghihina. Sa itsura niya ay parang pagod na pagod ito sa kanyang ginawa. Ngunit nakalimutan niyang isara ang pinto pagkalabas niya ng kwarto. Mula sa salas ay umikot siya sa dining area, saka dumiretso papuntang kusina, habang ako naman ay tahimik na gumagapang at pigil hininga na pilit makarating sa hagdan. Napatago ako sa gilid nito at sinilip saglit ang matanda. Nang mapansing umiinom ito ng tubig, ay saka ako nagpatuloy at pumasok sa loob ng kwarto nang walang kaingay-ingay. Agad kong hinalughog ang kwarto ni Lola Esther. Subalit dala ng kadiliman ay wala akong isang maapuhap na bagay sa loob. Para akong nangangapa sa ilalim ng tubig na nakaangat ang ulo. Tanging misita at kama lang ang nahahawakan ko. Nakakapagtaka tuloy kung saan nilagay ng matanda ang mga butong nakuha niya sa basement. Gayong ayon pa kay Roho ay nagkalat lang ito sa paligid ng kwarto. Pero ngayon, bakit wala ito doon?
Sa dami noon, imposible namang madala niya lahat ito pababalik sa basement o kung saang lupalop pa niya balak dalhin. Hindi kaya nailibing niya na ang mga ito bago pa kami makabalik? Bulong ko pa sa sarili. Maya-maya ay napansin ko ang isang silhouette o anino na papasok na sa kwarto. Kaya dali-dali akong kumilos at nagtago sa ilalim ng kama. Paatras akong umurong sa gitna habang dahan-dahan namang naglalakad si Lola Esther. Sabay isinara ang pintuan pagkapasok nito sa loob. Diretso ito sa mesita. Sa drawer ay may kinuha itong isang bagay na ipinatong sa ibabaw ng altar. Pagkatapos, sinindihan isa-isa ang mga itim na kandila na nakatirik sa buong paligid ng kwarto. Nagulat ako kung bakit may mga ganitong kagamitan si Lola Esther sa kanyang kwarto. Kaya napaisip ako kung mahilig ba ito na magsagawa ng mga ritual o black magic tuwing mag-isa lang siya sa bahay. Ewan ko, naguguluhan ako sa matandang ito. Pero naisip ko rin, posibleng inaalay niya ang kanyang kaluluwa sa kadiliman tulad ng ginagawa ni Manang Celia. Sa dami ng mga naiibang gamit na makikita sa paligid, ay hindi na ako magtataka kung pinasok na rin ito ni Lola Esther. Pero kawawa siya kapag nilamon na ito ng sariling kadiliman, sapagkat tiyak mawawala siya sa katinuan. Kapag nabigo ito sa bandang huli, ay ang kaluluwa niya naman ang gagawing pantubos ng kadiliman. Tuso ang mga alagad ng kadiliman at sakim sila. Kaya nakakapanlumo tignan kung inalay na nga ni Lola Esther ang sarili upang makamit lang ang kapangyarihan mula sa kaliwa. Matapos indihan ang mga kandila ay umupo si Lola Esther sa harapan ng altar na may isang maliit na rebultong itim na hawig ng anghel at kadiliman. Nakabuka ang gula-gulanit na mga pakpak nito at ang kanyang espada ay nakatusok sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Nakaluhod ang rebulto na parang may dinadakila o kaya sinasamba at ang kanyang ulo ay nakayuko sa ibaba. Base sa imahe o anyo ng rebulto ay maituturing ko ito na isang Anunnaki. Inobserbahan ko ang susunod na gagawin ni Lola Esther pero nagulat ako sa mga sumunod niyang ginawa. Sa bandang likod ay dinukot niya ang isang kutsilyo at hiniwa ang kaliwang palad tapos pinatakan niya ng dugo ang mismong ulo ng itim na rebulto. Tumulo ang sariwang dugo sa ulo pababa sa tuhod ng anghel at pagkatapos ay pinagsalikop ni Lola Esther ang mga daliri sa kaumusan ng isang orasyon. Nagdadasal na nakapikit si Lola Esther at ang kanyang dinadalit na orasyon ay kakaibang lingwahe. Habang nagdarasal, nanginginig ang mga kamay niya at para itong nagdidiliryo, dahilan sa panay pagpikit mulat ng kanyang mga mata. Ngunit wala akong makitang itim sa kanyang mata kundi puro lang puti. Para itong sinasapian kaya hindi ko tuloy maiwasang kilabutan sa aking nasasaksihan. Habang ito ay nagdarasal, ay mula sa kung saan ay biglang umihip ang malakas na hangin na dahilan para magpatay sindi ang mga kandilang itim sa buong paligid. Palakas rin ang palakas ang usal ni Lola Esther na tila sinasabayan niya pa ang paghampas ng hangin. Maya-maya pa ay isang usok ang biglang lumitaw sa likuran niya. Kulay itim ang usok at unti-unting humulma ng anyo ng isang nilalang na nakakatakot. Sa umpisa, shadow figure lang ito. Ngunit nang matapos magdasal ni Lola Esther, ay nabuo ang isang nilalang na may pakpak sa likod at may mukha ng nilalang ng dilim. May dalawang maliliit na sungay ang makikita sa ibabaw ng kanyang noo. Tapos sa kanyang puwitan ay may kumukuyakoy na tila buntot ng leon. Nakausli sa bibig ang 4 na pangil na singtulis ng ice pick. Tapos ang kanyang mga kamay at paa naman ay napupuno ng matatalas na kuko. Ang isklera ng kanyang mga mata ay napakaitim
na kasing itim ng kadiliman ng gabi. Wala itong buhok sa ulo o kaya balahibo, kaya mistula itong malaking roll-on na nakatayo sa likuran ni Lola Esther. Maya-maya pa ay lumingalinga ang nilalang na tila may naaamoy na presensya na nagmamasid sa kanya sa paligid. Kaya sa takot, napasiksik ako sa dulong bahagi ng kama at hindi sinasadyang nasipa ko ang isang sako. Kabado ko itong kinapa pero may nahawakan akong matigas na bagay na aking ikinatuwa dahil naalala kong sa isang sako isinilid ni Lola Esther ang mga buto ni Clara. Agaran ding nabura ang ngiti ko nang tumayo si Lola Esther at lumakad patungong kinaroroonan ko. Sa takot ko ay napaurong pa ako sa pinakasulok ng kama at pilit hiningang naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Huminto ang mga binti ni Lola Esther sa paanan ng kama. Pagkatapos ay ilang segundo itong nanatili roon. Napadasal na ako sa takot noon dahil kahit anong tawag ko kay Agum ay hindi ito sumasagot. Maya-maya pa ay biglang bumagsak sa sahig ang pang-ibabang kasuotan ni Lola Esther at laking gulat ko nang sumampa ito sa kama kasama iyong nilalang na tinawag niya. Naging tahimik na ako sa ilalim kahit alam ko na ang susunod na mangyayari. Di nga naglaon ay dahan-dahang lumundo ang kama habang umiindayog ang dalawa sa ibabaw. Sinamantala ko ang pagkakataon na ito at walang ingay na gumapang papalabas ng kama. Nang makalabas na ako ay doon ko palang masasabing nakahinga na ako ng maluwag dahil habang nasa ilalim ako ay pakiramdam ko para akong nasa loob ng kahon. Magkahalong kaba at kilabot ang nararamdaman ko at hindi maiwasang manginig sa sobrang takot. Tagaktak ang pawis sa buong katawan ko, kaya ang naging itsura ko ay para akong naligo ng isang timbang pawis. Nagpatuloy ako sa paggapang hanggang sa umabot ako sa pintuan. Walang lingon na binuksan ko ito. Subalit habang pinipihit ko ang seradura, ay biglang sumagi sa isip ko ang mga buto ni Clara. Nakaramdam tuloy ako ng lungkot at konsensya. Kaya kahit natatakot, ay gumapang ako uli papabalik sa ilalim ng kama habang patuloy pa rin itong lumulundo, gawa ng malahayop na ginagawa ng dalawang nilalang sa ibabaw. Pakiramdam ko ay tila dinadaganan ako ng dalawa sa likod sa sunod-sunod na pagyugyug ng kutsyon. Sa erotikang pangyayari, noon ko lang din napatunayan na marunong din palang gumawa ng ganoon ang mga anghel. Akala ko kasi ay wala silang kasarian, pero ngayon nakasemento na ito sa aking alaala na isa sa hindi ko makakalimutang pangyayari ng aking buhay na nagpatayo ng husto sa aking balahibo sa katawan at nagpakaba ng triple sa dibdib ko. Noong makarating na ako sa may sulok ay dahan-dahan kong hinila papalabas ang sako. Maingat ko itong kinaladkad hanggang sa magawa ko itong mailabas sa kama. Matapos nito ay walang ingay ko itong itinulak papunta sa pintuan at pinihit ng dahan-dahan ang seradura. Na walang lingon sa dalawa na patuloy na abala sa kanilang ginagawa. Nang bumukas ang pinto ay inuna ko munang ilusot ang sako. Nakatari pa lang ako noon kaya hindi ako nakikita ng dalawa sa likuran. Matapos mailabas ang sako ay saka ko naman niluwa ang sarili ko sa pinto. Tahimik ko itong ginawa at siniguradong hindi ako mahahalata ng dalawa. Kaya tuwang-tuwa ako nang makalusot ako sa kanila. Pero noong isasara ko na ang pinto, ay halos mamatay ako sa sindak nang makitang nakatayo na sa gilid ng kama ang dalawa habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa akin. Kaya naman hindi agad ako nakakilos sa sobrang hilakbot na naramdaman ko. Para akong binaril sa puso noon at hindi nakagalaw sa pagkakaparalisa ng aking katawan na tila napako ang aking sariling mga paa. Matagal bago nakabawi sa pagkabigla ang katawan ko
Nanlalaki lang ang aking mga mata sa pakikipagpalitan ng titig sa dalawang iyon. Halatang nag-uusok na sa galit si Lola Esther. Naisuot na niya ang kanyang pangibaba habang ang itim na nilalang naman ay naglaho na lang sa isang kisap mata. Hindi ko alam kung saan na ito napunta o sadyang ikinubli lang nito ang sarili para hindi ko siya makita. Nang makabawi ako sa pagkabigla ay dali-dali akong kumilos at tumakbo papalabas ng bahay. Hindi ko na naisip na umakyat pa. Naninindig na ang balahibo ko sa katawan nang sabay-sabay na mag-ingay ang mga manok na nakakulong sa hawla. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa tapat noong banyo. Habol hiningang ibinaba ko ang sako at saglit na nagpahinga. Subalit ganun na lang ang pangingilabot ko nang masagi sa peripheral vision ko si Lola Esther na nalilisik na nakatayo sa malayo sa tabi noong puso. At laking takot ko nang mapansing may hawak itong palakol at mukhang balak ako tapusin sa gabing iyon. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tumakbo na ako patungo sa malawak at madilim na bukirin. Hinabol ako ni Lola Esther at nagulat ako sa bilis niya. Para itong batang tumatakbo sa gitna ng pilapil, ni hindi man lang ito nabibigatan sa dala niyang palakol na kasing haba yata ng mga braso niya. Tila takas sa mental ang naghahabol sa akin. Nakangisi na parang walang kapaguran. Kahit nakayapak lang ako ay hindi ko ininda ang mga tinik at matutulis na bato na aking natatapakan. Ang mahalaga lang sa akin ng mga oras na iyon ay matakasan ko ang baliw na matandang iyon na gustong pumatay sa akin. Batay sa forma ng ngisi niya, posibleng sinabihan na siya ng katalik niyang Anunnaki. At ito na ngayon marahil ang kumokontrol sa isip at katawan niya. Sa mga kilos at galaw, halatang wala itong balak na patakasin ako. Kaya nakipagsapalaran na ako sa liksi ng aking mga binti para makalayo. Tinudo ko pa ang pagtakbo kahit pa hindi ko kabisado ang lugar. Marka bahala na, sabi ko pa sa isip ko. Ang importante ay mailigaw ko ang matandang iyon. Doble ang kaba at hilakbot na naramdaman ko. Para na akong aatakihin sa puso. Subalit dahil sa desidido akong mabuhay, ay hindi ako huminto sa pagtakbo. Tuloy-tuloy lang ako kahit na sumusuko na ang katawan ko at tanging isip na lang ang lumalaban. Hindi lang katawan ko ang pagod, pati na rin ang pantog ko. Medyo nainis ako dahil sumabay pa ito sa eksena. Diyahin naman kung iihi pa ako at baka lumilipad na sa likuran ko ang palakol na hawak ni Lola Esther. Naisip ko na saka na ako jijinggel kapag nakalayo na ako sa matandang iyon. Noong malapit na ako sa dulo ng bukirin, ay nilingon ko si Lola Esther kung nakasunod pa ba ito sa akin. Pero laking gulat ko nang mawala na ito sa likuran. Dahil dito, huminto muna ako sa pagtakbo at saglit na huminga habang hinahanap ang matanda sa paligid. Ang nakakatakot nga lang ay hindi ko maramdaman ang presensya niya sa paligid. Nawala na lang ito na parang bula. Malapit na ako sa dulo ng bukirin at ang mga nakapaligid na talahib dito ay iyong tipong umaabot hanggang sa liig o lampas pa. May mga nakatanim rin na mais sa paligid. Naghalo na ang mais at talahiban kaya hindi ko maiwasang kilabutan dahil alam kong nasa paligid lamang si Lola Esther. Nakatago lang sa madilim at malawak na bukirin na ito. Tanging sinag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa akin sa paligid, kaya tanaw ko pa ang bahaging nasisinagan ng buwan. Subalit ang pinakasulok lang nito ang inaalala ko, sapagkat para akong nakatingin sa madilim na kwarto. Sumabay pa sa pagtindig ng balahibo ko ang bahagyang pag-ihip ng hangin, na tila pinapasayaw ang malaalambring mga damo. Paikot-ikot lang ang mga mata ko. Kung saan may makikitang kumakaluskus ay doon ko itinutuon ang tingin.
Nang medyo makabawi na ako ng lakas ay hinigpitan ko na ang paghawak sa sako at dahan-dahang umatras ng hakbang. Sinipat ko ang harapan para sakaling biglang sumulpot si Lola Esther ay pwedeng-pwede kong ihampas sa kanya ang sako. Subalit nakakaanin pa lang ako na hakbang ay bigla akong natigilan nang isang paa ang natapakan ko mula sa likuran. Sa nervyos ko ay pigil hininga ako lumingon. Ngunit ganun na lang ang pagkagimbal ko nang tumambad sa akin ang nakataas na mga kamay ni Lola Esther at nakahanda na akong tagain ng palakol sa mukha. Dala ng takot ay kusang kumilos ang katawan ko nang ibagsak ni Lola Esther ang palakol. Nakaiwas ako sa unang taga niya pero sinundan pa ito ng pangalawang taga at dito na ako kamuntikang tamaan nang pahalang niya itong bitiwan sa ere. Sa awa ng Diyos ay nailagan ko ito pero nabuwal ako sa lupa sa sobrang pagkakaliad. Sinamantala ito ni Lola Esther habang hindi pa ako nakakabangon. Itinaas niya uli ang palakol at buong lakas na inihampas sa katawan ko. Gumulong ako para makaiwas. Tinamaan ang mga buto ni Clara at muntik nang mawasak ang sako na pinaglalagyan sa lakas ng pagkakataga ni Lola Esther. Habol hininga akong napatayo. Naisip kong wala ng paraan para mabawi ang sako kundi ang makipaglaban sa matanda. Bagamat dihado, sinubukan kong tatagan ang loob ko at gamitin ang mga nalalaman upang pabagsakin ang kalaban na nasa aking harapan. Hinugot ni Lola Esther ang palakol kasabay ng paghahanda sa susunod na atake. Dumistansya naman ako para makapag-isip ng estratehiyang gagawin ko. Mga 8 hanggang 10 di pa lang ang pagitan namin, pero sa loob-loob ko ay parang nakadikit lang ang kaluluwa ko sa kanya. Sa talim ng mga titig niya ay tila hindi na ito makapaghintay na makatay ako. Naglalaway ang bibig na parang asong nauulol. Habang hindi pa ito kumikilos ay binato ko na ito agad ng tigalpo at nanlaki ang mga mata nito sa ginawa ko. Napaatras ito na tila ba binaril sa puso. Binato ko pa ito muli ng tigalpo at sa pangalawang tira ay napaungol si Lola Esther. Napaluhod ang isang tuhod nito sa lupa habang iniinda ang pinsala. Animoy sinabuyan ito ng asido nang tumama ang solidong tira sa sikmura niya. Nang makabawi ay buong galit na sumugod sa akin. Gamit ang sandata ay hinambalos niya ako sa katawan. Subalit nakagulong pa ako papalayo bago pa man dumampi sa akin ang talim ng palakol. Sinabayan ko ito ng tira at halos matumba si Lola Esther nang sumentro sa mukha niya ang tigalpo. 3 beses ko itong inusal kaya't doble ang sakit na dala ng pagtira ko sa kanya. Alam kong tinitiis niya lang ang sakit dahil makikita ang bawat pagyanig sa kanyang katawan. Hindi ko pa alam kung anong epekto nito sa kanya, pero base sa reaksyon niya ay mistula itong sinaksak ng maraming beses sa katawan na nagsisimulang manghina. Mahahalata sa body language niya kung paano ito makaramdam ng kirot at sakit. Sa inis ni Lola Esther ay para itong bulag na sumugod sa akin. Iwinasiwas niya ang palakol. Umiwas naman ako sa kanyang pagtaga. Umatras ako at saka binato uli siya ng tigalpo. Tinamaan ito sa may tiyan at sa pagkakataong ito ay 2 tuhod niya na ang napaluhod sa lupa. Nabitawan niya ang palakol sa tindi ng ginawa ko. Hawak ang sikmura ay galit itong tumitig sa akin. Habang hindi pa nakakabawi ay sinamantala ko na ang tagpong ito upang makalapit sa sako. Nang makuha ko ang sako ay saka palang tumayo si Lola Esther. Pinulot niya ang palakol at dahan-dahan na lumalapit. At habang dahan-dahan itong lumalapit sa akin ay laking gulat ko nang unti-unting magbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging tao ay naging isang Anunnaki. Sa matinding galit ay humulagpos sa likuran nito ang mga pakpak na may 2 di pa siguro ang lapad.
Humaba rin ang kanyang mukha, pati na rin ang kanyang mga braso at binti. Naging literal na nilalang ito ng kadiliman sa pagpapalit niya ng anyo. Kumbaga, naging malakas at nakakatakot na nilalang na siya. May itim na usok na bumabalot sa paligid ng kanyang katawan na siyang nagpapakita ng kanyang tunay na katauhan. Parang umurong tuloy ang itlog ko sa takot. Sa laki pa lang niya ay imposibleng matalo ko ito ng mag-isa. Naisip kong kailangan ko ng tulong, pero sino naman ang tutulong sa akin? Gayong kahit anong tawag ko sa gabay ko ay baliwala. Ni hindi man lang ito nagpakita sa lahat ng sandaling mas kailangan ko siya. At sa sandaling ito ay unti-unti na akong pinanghihinaan ng loob. Takot at kilabot na ang nararamdaman ko. Naisip kong magdasal, pero sinong santo naman ang tatawagin ko? Naghi-hysterical na ako sa nervyos. Wala akong maisip na paraan upang matakasan pa si kamatayan. Katapusan ko na nga siguro. Habang dahan-dahan itong lumalapit ay nagdesisyon akong ipikit na lang ang mga mata para hindi ko na makita ang gagawin niya sa akin. Napaluhod ako sa panghihina. Tila tinanggap na ng katawan ko ang aking magiging wakas. Isang wakas kung saan tuluyan na akong mabubura sa lupa nang walang nakakaalam sa mga kaibigan at pamilya ko. Sa pagkakaluhod ko ay isinuko ko na ang aking sarili at maging ang isip ay ibinigay ko na. Pero habang nakapikit ay may isang pangyayari ang hindi inaasahang nagpabago ng lahat. Tumayo ka, Emong. Tumayo ka. Lumaban ka. Huwag kang susuko. Isang boses ng babae ang narinig ko mula sa malapit. Napadilat ako ng mga mata, ngunit sumalubong sa akin ang madilim na lugar. Nagtataka ako kung nasaan ako. Iginala ko ang paningin, ngunit wala akong makita maliban sa kadiliman. Para akong nasa loob ng kuweba na walang butas. Tila nasa gitna rin ng kawalan na walang mga pintuan. Gayunpaman, nabuhayan ako ng pag-asa sa sinabi ng babae. Para akong nagkaroon ng lakas at tibay. Yung moral na bumabagsak sa loob ko ay unti-unting tumataas at nagiging 100%. Bukod rito, parang pamilyar sa akin ang boses na iyon. Ang malamig na tinig niya ay tila humahalina sa aking mga pandinig. Hinanap ko siya ngunit bigo akong makita. Dahil balot pa rin ng kadiliman ang paligid. Wala akong ni isang makitang ilaw o liwanag maski gatuldok lang. Kumbaga, mistulang zero visibility ang lahat ng nakapaligid sa akin. Nasaan ka? Magpakita ka. Sino ka ba? Tanong ko pa sa mahiwagang boses na ito. Ako ito. Hindi mo ba ako naaalala? Tila nag-i-echo ang tinig niya sa kaloob-looban ng tenga ko. Napaisip naman ako sa sinabi niya at malalim kong inisip kung saan ko nga ba siya nakilala. Sumakit ang ulo ko habang ginagawa ko ito. Hanggang sa may pumutok na bumbilya sa sentido ko at agarang naalala kung sino ito. Tama! Ikaw nga! Amaya! Sambit ko nang maalala ko ang pangalan ng pangalawa kong gabay. Mabuti naman at naparito siya upang tulungan ako. Akala ko ay katapusan ko na ng mga oras na iyon. Hindi ako makapaniwala na ang biglaang paglitaw niya ay parang nagsilbing baterya sa mahina kong pag-asa at paniniwala. Kasunod nito ay naging makulay ang paligid ko at nagkaroon ng iba't ibang bagay at tanawin. Tila nasa gitna na ako ng hardin na puno ng mga naiibang bulaklak at insekto. At sa may bandang dulo kung saan ako nakaharap ay tanaw ko ang isang maliit na liwanag na unti-unting lumalaki at humuhulma sa isang anyo ng babae. Ngunit sa sobrang tindi ng liwanag ay halos hindi ko ito kayang titigan ng matagal. Parang napapaso ang mga mata ko na tila sa mismong araw ako nakatingin. Nasaan ako? Anong lugar ito?
Tanong ko kay Amaya habang nakatakip ang aking isang kamay sa aking mga mata. Nandito ka sa lugar ko. Dinala kita dito ngayon upang paalalahanan sa mga gagawin mo. Alam kong mahirap na kalaban ang katunggali mo ngayon, pero kung susuko ka, ay parang katapusan na rin ng mundo. Kailangan mo ng lakas, Emong. Ang paniniwala mo ang siyang magiging lakas mo. Ito ang gamitin mong sandata upang talunin ang itim na nilalang na si Sakur. Magpakatatag ka. Tandaan mo, nasa likod mo lang ako. Mahabang wika niya pa. Ha? Sa likod lang? Hindi pa pwedeng sa harap din? Ang lupit ng kalaban ko eh. May isang katanungan pa sana ako sa kanya. Subalit hindi ko na ito naitanong dahil nagsisimula ng mabura ang makulay na mga bagay sa paligid. Dahan-dahan na ring nawawala ang mga insekto at bulaklak na tila tipak ng mga yelo na natutunaw ng araw. Kasabay ng pagkawala ng mga ito ay ang unti-unting paglaho ni Amaya. Subalit bago pa man ito mawala ay isang ngiti ang ipinakita niya sa akin. Isang ngiti na mas lalong nagpalakas sa loob ko at tibay ng paniniwala. Sa pagdilat ko ng aking mga mata, ay saktong naibagsak na noong Anunnaki ang palakol sa ulo ko at may 3 pulgada na lang ang pagitan. Nagulat ito nang mabilis akong nakaiwas matapos akong gumulong pakanan. Buisit, ngayon pa talaga! Inis na bulong ko at napahawak sa balakang dahil naramdaman ko ang kirot sa sobrang pagkapihit. Pero hindi ko akalaing makakapa ko ang isang bagay na malaki ang maitutulong sa akin. Naalala kong nakapulupot nga pala sa bewang ko ang buntot ng pagi pag alis namin sa isla. Kinuha ko ito at mahigpit na hinawakan. Iwinasiwas ko ito sa hangin na nagpaurong naman sa Anunnaki na mukhang natakot. Pagkatapos nito ay inusalan ko ng dasal ang buntot ng pagi at kasabay ng pag-ihip ko ay siyang pagsugod naman noong nilalang na Anunnaki. Mabilis niya akong inundayan sa katawan pero nakatalon ako papunta sa gilid. Tapos bigla kong hinampas sa balikat ang nilalang na iyon. Napaungol ito sa sakit at may puting usok na lumabas sa balikat ni Sakur. Alam kong nasaktan ito sa ginawa ko sa kanya. Inundayan ko pa ito sa may likod at halos mapaluhod ang nilalang na iyon nang tamaan ng buntot ng pagi. Sa galit nito, ibinato niya sa akin ang palakol pero sinalo ito ng pulang nilalang na biglang lumitaw sa harapan ko. Nagulat ako sa biglaang paglitaw ni Agum. Akala ko ay naduwag na ito dahil sa isang nilalang ng kadiliman na naman ang kaharap ko. Hinagis niya ang palakol sa lupa at sinabihan ako na maghanda. Dahil dito ay mas lalong nagalit ang Anunnaki. Bumuka ang mga pakpak nito at dahan-dahang kumumpas patungo sa ere. Lumitaw sa kamay ni Agum ang sandata niya nang mahalatang gagamit din ng armas ang kalaban. Sa isang kumpas ng kamay, isang pana ang lumitaw sa tabi ng Anunnaki at may palaso na ito na nakasalansan sa string na animoy nagliliyab sa init. Gayunpaman, hindi natinag si Agum sa kinakatayuan. Ewan ko, dahil ba sa mas malaki siya sa Anunnaki na ito o baka naman nagpapakitang gilas lang ito. Mas matangkad si Agum kumpara sa nilalang na iyon. Pero pagdating naman sa lakas, ay dito nagkakaroon ng malaking agwat sa pagitan nilang dalawa. Simulat sa pool ay magkaaway na talaga ang dalawang uri na nilalang na ito. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit hindi man lang nagulat si Agum. Alam niya ang agwat nila at alam niya kung ano ang kakayahan ng kalaban. Kaya nga, madalas niyang iwasan ang mga ganitong uri ng kalaban. Pero ibang usapan na raw sa pagkakataong ito dahil ako na ang punteriya. Dahil nga sa isang Anunnaki ang kalaban, mahihirapan ako na patumbahin ito kung wala ang tulong ni Agum. Nagsimula ng hilahin ni Sakur ang string ng pana.
At sa biglang pagbitaw, mabilis na kumawala sa pana ang mga nag-aapoy na palaso at ito ay mabilis na bumubulusok. Sa sobrang bilis ay para itong kwitis na pumapagaspas sa hangin. Niyakap ako ni Agum at tumalon ito ng mataas hanggang sa makaabot kami sa ere at mapadpad sa labas na ng bukirin. Nag-slide pa ang mga paa ni Agum sa tindi ng pagkakabagsak habang ito ay napaatras na bumangga sa may puno. Pagtingin ko kay Sakur ay napansin ko sa ibaba nito ang umuusok na bukirin nang ito ay tamaan ng nagliliyab na palaso. Nasunog ang ilang mga damo at unti-unting kumalat ang apoy sa paligid ng maisan. Hindi pa man kami masyadong nakakabawi ay humugot uli ng palaso si Sakur at mukhang susubukan kaming patamaan. Subalit alam na ito ni Agum kaya tumalon itong muli upang tumakas. Kasabay ng pagbitaw ni Sakur ay siya ring pagtalo naman ni Agum. Sa sobrang bilis at init ng palaso ay nawasak ang gitna ng punong hinintuan namin. Tumakbo ng mabilis si Agum habang akay-akay ako. Sa itsura ay para akong maliit na sanggol na kanlong-kanlong niya sa kanyang bisig. Sa inis ni Sakur ay pinaulanan niya kami ng palaso habang patuloy na tumatakbo si Agum sa gilid ng bukirin. Nagpapaekis-ekis at nagpapasigsag-sigsag siya ng takbo upang maiwasan ang mga palaso ni Sakur. Hindi tumigil si Agum habang walang humpay kami sinusundan ng mga palaso. Walang habas kaming pinaulanan nito na kamuntikan pang ikadali ni Agum nang magkamali ito ng tapak sa lupa. Mabuti na lang ay nabalanse niya agad ang katawan kaya hindi siya tuluyang sumadsad sa lupa. Sinundan kami ni Sakur habang ito ay lumilipad sa ere. Tila wala itong balak na patakasin kami. Ngunit sa bilis at liksi ni Agum, ay halos mahilo na rin ang Anunnaki na ito sa kakasunod sa amin. Parang mga bulalakaw na nahuhulog sa amin ang mga palaso ni Sakur. Patuloy pa rin ito sa paghabol sa amin at walang tigil sa pagtira. Nagulat ako nang lumabas sa kamay ni Agum ang isang balaraw na kasing liit ng kutsilyo. Sa isang kumpas ay nagawa niyang humugot ng sandata mula sa kabilang mundo patungo sa daigdig natin. May 3 talim ang balaraw na hinugot ni Agum. At ang nakakabigla ay agad din itong humaba nang mahawakan niya ito. Ngayon ko pa lamang ito nakita kaya nakakagulat ang kakayahan na meron si Agum. Patuloy na humahaba ang balaraw hanggang sa maging sibat na ito sa bago nitong anyo. Sa tansya ko pa ay kasing haba na yata ito ng 2x2 stick na may habang 3 metro. Huminto si Agum at matapang na hinarap si Sakur. Natumigil rin matapos makitang naglabas ng sandata si Agum. Pagkatapos ay ngumisi ito ng nakakaloko na tila walang bilib sa sandata ng kaharap at ito ay minamaliit. Ilang sandali pa ay buong lakas na ibinato ni Agum ang balaraw at sa sobrang bilis nito ay halos hindi ko na nasundan ng mata. Maging si Sakur ay hindi agad nakareact nang tumama sa kanya ang sandata at tumagos sa kanyang pakpak. Nagkaroon ng butas ang kaliwang pakpak ni Sakur kung saan tumama ang balaraw. Nagsilaglagan ang mga balahibo nito habang hindi pa nakakabawi sa pagkakagulat. Dahil dito, nawala ng balanse ang katawan ni Sakur at tuluyang bumagsak sa lupa. Nakaluhod itong nakadiin ang mga kamay sa lupa at nang makita ang natamong pinsala sa pakpak ay mas lalo itong nanggigil sa galit. Matalim itong tumitig sa amin ni Agum, kaya naman naghanda na si Agum sa susunod na gagawin ni Sakur. Dama niya ang galit nito sa kaloob-looban at alam niyang hindi kaaya-aya ang susunod na mangyayari. Ngayong nasagad na namin ang galit nito, sa halip na harapin at makipaglaban ay tumakbo ulit si Agum papasok sa gubat.
Sinundan naman kami ni Sakur na may dalang latigo sa kanang kamay. Nababalutan ito ng nagniningas na apoy sa paligid, kaya nagliliwanag ang buong kakahuyan. Napakaitim pa rin ng mga mata ni Sakur na nanlilisik na nakatingin sa amin. Tumakbo lang ng tumakbo si Agum hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Pakiramdam ko ay sinasagad niya na ang kanyang bilis para lamang matakasan ang Anunnaki. Subalit itinodo rin ni Sakur ang pagtakbo, kaya para itong Ducati na nakabuntot sa likuran namin. Sa ilang minutong habulan ay nagulat si Agum nang biglang tumusok sa gilid ng ulo niya ang sandata ni Sakur, kaya tumalon siya at tumakbo sa ibang direksyon. Mga ilang pulgada na lang sana at mabubutas na ang ulo ni Agum. Subalit naramdaman niya pala ito habang rumaragasa ang latigo na tila may isang patalim sa dulo. Nakita ko pang nasusunog ang mga punong kahoy na tinatamaan ng sandata. Dahil dito, naging maingat na si Agum sa bawat kilos niya. Mas tinodo pa niya ang bilis na parang makina habang panakanak ang lumilingon sa likuran. Nagtatalsikan ang mga tubig at lupa sa bawat madaanan ni Agum. Ang mga dahon at sanga ay sumasagit-sit tuwing nalalampasan ito ni Agum. Pero sa palagay ko ay maaaring ikapahamak namin itong dalawa kung mananatili siya sa pagtakas. Mas mainam kung harapin namin ito kaysa patuloy na tumakbo. Sa halip na tumakas gaya nito at patuloy na mag-alala para sa akin. Bakit hindi namin subukang labanan siya at tapusin na ang bagay na ito? Sa tingin ko naman, sa pinagsamang kakayahan namin, ay maaaring matalo ang Anunnaki. Magkaiba kami ng prinsipyo na pinangahawakan ni Agum, pero magkapareho naman kami ng layunin, kaya bakit kami magpapakapagod sa sitwasyong ito? Kung kaya naman naming harapin. Agum, makinig ka! Ibaba mo ako ngayon din! Sabay natin siyang tapusin. Lalaban tayo. Wika ko pa kay Agum na biglang nabigla. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi basta-basta ang kalaban ang kaharap natin ngayon, Emong. Kailangan natin tumakas. Mamamatay tayo kapag hinarap natin siya. Takot na wika pa ni Agum. Duwag ka pala eh. Sambit ko naman na tinignan ako ng matalas ni Agum na halatang nainsulto sa sinabi ko. Anong sabi mo? Galit na sambit niya pa. Hindi ba't sinabi mo, ako yung pinili mo na gamitin kasangkapan sa pagtapos ng kasamaan? Eh bakit ngayon, parang ikaw pa ang natatakot? Anong nangyayari sa'yo? Parang hindi na ikaw yung nakilala kong gabay noon na nakakatakot sa lahat. Alam mo Agum, kung patuloy ka lang natatakas, hindi matatapos ang problemang ito. Hahanapin at hahanapin pa rin niya tayo. Tignan mo siya, wala siyang kapaguran kakasunod sa atin. Makikita mo sa mga mata niya ang pag-aasam na makapatay. Aasa ka na lang ba sa pagtakas? Maya-maya lang mapapagod ka rin at mauubusan ng lakas. Kaya imbis na sayangin mo ang lakas mo sa pagtakbo, bakit hindi na lang natin siya harapin ng magkasama? Kayang-kaya natin siyang patumbahin kung sabay tayong lalaban. Pagsamahin natin ang lakas natin para ipakita sa kanya kung sino talaga tayo. Mahabang litaniya ko pa kay Agum. Dahil dito ay tila unti-unti siyang natatauhan, kaya huminto na siya sa pagtakbo. At ang kaninang kabadong mga mata, ngayon ay tila mga mata na ng pusa na alerto. Tumigil na rin sa pagtakbo si Sakur matapos na huminto ni Agum at halatang natuwa ito sa desisyon namin pareho na harapin na siya. Tinignan ako ni Agum at ngumiti ito. Tama ka sa mga sinabi mo, Emong. Ito lang talaga ang paraan para matapos na ito. Salamat sa iyo dahil binalik mo sa akin kung sino talaga ako. Wika nang nakangiting si Agum, kaya ngumiti na rin ako bilang ganti. Ayos. Hehe, kung ganun, anong plano mo? Excited na tanong ko pa, pero seryoso lang si Agum habang nakatingin kay Sakur. Bumaling siya sa akin matapos mapag-aralan agad ang mga galaw at kilos ng kalaban. Makinig kang mabuti, Emong. Hindi basta-basta ang kalaban natin, kaya huwag ka munang tumawa.
Mas mainam na dumistansya muna tayo para malaman ang gagawin niya. Pagkatapos ay saka tayo sumagot ng atake. Kailangan matamaan natin siya ng malakas sa malapitan para mapahina ang opensa niya. Litaniya pa ni Agum. Aba Agum, nakakagulat ka naman. Umaarte ka na kayo na parang isang kapitan na. Sambit ko pa. Bakit? May problema ka ba roon? Saan naman ni Agum? Wala. Medyo masaya lang ako dahil bumalik na ang dating Agum na nakilala ko. Tugon ko naman. Pues, huwag ka munang magsaya. Mamaya mo na gawin yan kapag nanalo na tayo. Masungit na tugon pa ni Agum, kaya nag-roll lang ako ng mga mata. Pero ang kanyang matalim na isip at husay sa pagsusuri ay naglalagay sa kanya sa harap ng matinding laban. Ang mabilis na pag-obserba ng mga sitwasyon ay nagbigay sa kanya ng mahalagang abante sa laban. Sa pagbuo ng mga diskarte at pagtitiwala sa sarili, ay lumalabas na dapat ko siyang tularan kasama ng kanyang malawak na kaalaman. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na itsura, ipinapakita pa rin ni Agum ang mataas na tibay nito sa laban. Nakadalasang lumalabas na lampa at mahina ngunit nagtatagumpay. Maya-maya pa ay ikinumpas ni Agum ang kanan niyang kamay at lumitaw mula sa kung saan ang itim na karit na siyang ginagamit niyang sandata sa mga laban. Umuusok ito sa init na parang kakaahon lang nito sa apoy. Matapos nito ay sabay na kaming naghanda ni Agum. Hinanda ko na rin ang sarili ko sa magaganap na labanan at kung sakaling may mangyari mang hindi maganda, buong puso ko itong tatanggapin at hindi pagsisisihan. Nakahanda na akong ibuwis ang sarili ko alang-alang sa pagpigil sa kadiliman. Mamatay man ako dito, masaya pa rin ako dahil mamamatay akong lumalaban sa kasamaan. Sa isang senyas ng mga mata ni Agum, humiwalay ito sa akin. Naunawaan ko agad ang ibig niyang sabihin kaya pinalibutan namin si Sakur para malito ito sa gagawin namin. Palipat-lipat ng tingin si Sakur na halatang nalilito kung sino sa amin ang uunahin. Gamit ang latigo, hinampas nito ang katawan ni Agum, subalit nakatalon si Agum at tumapak sa sanga ng isang puno sa bandang ibabaw niya. Sunod naman na pinuntirya ni Sakur ay ang pwesto ko at buong lakas niyang winasiwas ang latigo. Agad naman akong umiwas, ngunit sa lakas ng impact ay nawasak ang kinakatayuan ko. Parang minaso ang lupa sa lakas at hindi nang tama ng armas ni Sakur. Kung hindi nga lang ako nakaiwas agad, malamang nagkalasog-lasog na ang aking katawan. Sinamantala naman ito ni Agum at agad niyang hinagis ang karit habang hindi pa tuluyang nakakagalaw si Sakur sa pwesto nito dahil sa tigalpo. Tumagos ang karit sa braso ni Sakur kung saan may tama ng tigalpo. Nanghina ito at napaluhod. Bumaba si Agum upang tapusin na si Sakur pero bigla itong tumayo at basta na lang pinagpag ang iniindang sakit. Parang hindi man lang ito nasaktan sa atake at matalas lang kaming tinitigan ni Agum. Napaurong ako sa kaba dahil sa matatalim na titig nito na parang may nagbago sa kanyang aura. Naging mas mabalasik at tila hindi makapaghintay na sugurin kami. Kaya dahil dito, napahinto si Agum sa paglapit at naghintay sa gagawin ni Sakur. Nabigla si Agum nang biglang maglaho si Sakur at sa isang iglap ay nasa harapan niya na ito. Sa sobrang bilis ay hindi agad nakita ni Agum ang mga pagkilos ni Sakur. Umunday ng suntok si Sakur at tumilapon sa malayo si Agum. Sa tindi ng suntok ay 3 malalaking puno ang nawasak nang bumalandra si Agum. Ilang minuto din itong hindi tumatayo, kaya nag-alala ako sa kalagayan niya. Agum! Tumayo ka dyan! Lumaban ka! Sigaw ko, pero laking takot ko nang biglang bumaling sa akin si Sakur. Nanginginig akong napaatras sa nervyos dahil kapag nagkataon na ako ang sinuntok niya, hindi lang ako basta titilapon, kundi mabubutas rin siguro ang katawan ko. Dahil din sa nangyari ay dito ko lang din napagtanto
na ganito pala katindi makipaglaban ang mga naiibang nilalang. Kapag nakikipaglaban sila, hindi nila iniisip ang sakit at paghihirap. Ang tanging nasa isip lamang nila ay ang talunin ang kalaban sa kahit anong paraan. Walang retreat o surrender sa kanila, lalo pagdangal na ang nakataya. Dahil dito, nauwi sa brutal at walang awa ang resulta ng mga labanan kagaya ng ganito. Sa patuloy na paglapit ni Sakur ay naramdaman kong sumabog ang kinaroroonan ni Agum. Tumalsik ang mga punong kahoy na nakadagan sa kanya at tumayong nanilisik ang mga mata nito. Sa estado ngayon ni Agum ay parang nagbago na rin ang kanyang aura. Mas naging matindi na ito kaysa sa dati. Ngunit hindi ito pinapansin ni Sakur at nagpatuloy lang sa paglapit sa akin. Pagkalapit niya ay itinaas niya agad ang kanyang kamay, tapos inundayan ako ng matatalas niyang kuko. Wala na akong oras para tumakas. Napapikit ako sa takot at inisip na ito na nga siguro talaga ang katapusan ko. Narinig ko na lang na may tumapik sa kamay ni Sakur, kaya napadilat ako. Tapos tumambad na lang sa harapan ko si Agum na nakatayo. Namumula ang mga isklera ng mata nito. Galit at seryoso itong nakatitig kay Sakur habang pinipigilan ang isang kamay na mabilis na kalusot upang butasan ang tagiliran ni Agum. Mabilis na nakakilos si Agum at nasalo niya ang kamay ni Sakur. Nagpatigasan ng lakas ang dalawa sa harapan ko, kaya napadistansya ako ng ilang dipa para hindi madamay. Napansin kong unti-unting nagagapi ang lakas ni Agum dahil sa dahan-dahang pagbaba ng kanyang kamay patungo sa tagiliran. Kaya bago pa man matalo, umihip ako agad sa palad at pinitik ng tigal po si Sakur. Para itong nakuryente sa ginawa ko, kaya bigla nitong nabitawan ang kamay ni Agum. Dahil dito, umariba kaagad si Agum at ilang barrage na mga suntok ang sunod-sunod na ipinatikim kay Sakur. Animoy sabay-sabay lumilipad ang mga suntok ni Agum sa sobrang bilis at walang hinto na tumatama sa lahat ng parte ng katawan ni Sakur. Nanginig ang katawan ni Sakur na parang tinamaan ng kidlat at sa panghuling atake ay isang solidong right hook at uppercut ang kumonekta sa panga ni Sakur. Dahilan para umangat ito at sumirko ng ilang beses sa ere bago bumagsak ng nakadapa. Sa lakas ng pagkakabagsak ay para itong sinampal sa lupa. Inabot pa ako ng pagyanig na animoy lumindol lang malakas sa kinakatayuan ko. Akala ko ay patay na ito dahil ilang segundo itong hindi gumagalaw sa pagkakadapa. Subalit pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo itong nakangisi na parang nasarapan pa sa matinding atake ni Agum. Anong klaseng halimaw ito? Napasambit ko na lang sa pagkagulat. Ilang seri ng mga pag-atake ang tumama sa kanya, pero lintik, may lakas pa itong tumayo na parang sinipsip lang ang mga suntok at walang nangyari. Sa pagkakatuto ko kay Sakur ay hindi ko napapansin na nakalapit na pala sa akin si Agum at kinarga niya ako upang ilayo kay Sakur. Samantalang si Sakur naman ay naghahanda na ulit sa umiinit na bugso ng labanan. Nang makalapag kami ni Agum sa bahaging mapuno, kinumpas nito muli ang kamay at lumabas agad ang karit. Si Sakur naman ay binuka niya lang ang pakpak. Pagkatapos ay pinutol niya ito at ginawa niyang sandata. Ni hindi mo lang ito nasaktan matapos baliin ang sariling mga buto sa likod. Ngumisi pa nga ito nang magtalsikan sa paligid ang masagana niyang dugo na kulay itim. Bakit Emo? May problema ba? Tanong sa akin ni Agum nang mapansin ang pagkakatitig ko kay Sakur. Si Sakur, pwedeng-pwede niya na akong patayin kanina. Sa sobrang takot ko, nakalimutan ko ng huminga. Kakaiba kasi masyado ang kalaban na iyon. Ibang antas ang kapangyarihan, napakalakas at nakakatakot din. Nanlaki ang mga mata ko
habang patuloy na nakatitig. Emong, dito ka muna. Ako na muna ang lalaban sa kanya. Sumuporta ka na lang kapag may pagkakataon ka. Nakuha mo ba ang mga sinabi ko? Wika pa ni Agum habang ito ay nagmamasid at naghihintay sa gagawin ni Sakur. Oo, naiintindihan ko. Mag-iingat ka sa kanya, Agum. Sagot ko naman. Pero naiinis ako dahil puro tigalpo lang ang kaya kong gawin. Kung hindi ko lang sana naiwan ang buntot pagi, malamang ay magagalusan ko pa ang nilalang na iyon. Bukod roon, kung may mga kagamitan lang ako, ay maaari ko sanang maikulong ito, katulad ng ginawa ko sa nilalang na sumapi kay Manang Celia. Subalit gahol na kami sa oras para maghanap pa ng mga gamit. Isa pa, hindi rin naman kami hahayaang makatakas ng anunaking ito kung sakali man. Kaya naman makikipagsapalaran na lang kami sa kung ano ang meron kami sa mga oras na iyon. Matapos maghugutan ng mga armas, pareho nang naghanda ang dalawa sa matinding sagupaan mula sa kanilang mga sariling lakas. Pinaikot-ikot pa ni Sakur ang mga pakpak niya sa mga kamay na parang tinatakot kami. Samantala si Agum naman nakatutok lang ang kanyang karit habang nakatuon ang atensyon sa mga kilos ni Sakur. Maya-maya lamang biglang umatake si Sakur at sabay na winasiwas ang armas niya kay Agum. Nakatalon si Agum kaya hindi siya nahagip ng sandata ni Sakur, pero umikot agad si Sakur at inihagis ang isang pakpak. Umikot-ikot ito sa hangin na parang flying saucer papunta kay Agum. Subalit tinapik lang ito ng karit ni Agum. Pagkatapos ay sumagot siya ng atake gamit ang pagbato ng karit. Sa bilis ng pagkakahagis ay huli na para maiwasan pa ito ni Sakur. Subalit matindi rin kung mag-isip ang Anunnaki dahil sinagot niya ito gamit din ang pangalawang pakpak at ibinangga ang karit. Tumilapon sa paligid ang dalawang sandata nang magkasalpukan sa ere. Nagulat ako nang mawala si Agum habang ito ay nasa ere at napansin ko na lang na bumubulusok na ang kamao nito patungo sa mukha ni Sakur. Parang pinukpok ng martilyo ang pisngi ni Sakur nang lamunin ito ng malalaking kamao ni Agum. Tumalsik ito ng ilang metro dahil sa impact. Sabay ang pagkawasak ng dalawang puno. Nasyak ako sa nangyari at bukod doon, nabigla rin ako sa bilis ni Agum ni hindi ko malang nasundan kung saan nanggaling ang mga pag-atake niya. Para itong singtalim ng kidlat na lumusot lang kay Sakur. Nakakamaha tuloy ang ipinapakita nitong lakas at tibay, saka ang buong puso nitong dedikasyon sa laban. Samantalang ako, nanghihinayang lang sa sarili, nakatunganga at walang magawa. Naghihintay lang ng pagkakataon para umatake. Subalit paano ako papasok sa ganitong uri ng laban na tila galing sa ibang planeta ang mga naglalabanan? Parehong mahusay at walang kapaguran. Singtibay ng bato ang kanilang mga puso pati na ang katawan, na tila hindi natatakot sumuong sa pintuan ng kapahamakan. Bumangon si Sakur sa pamamagitan ng pagsuntok sa mga punong nakadagan sa kanya. Nawasak ang mga ito at nagkadurog-durog sa ilang parte. Pagkatapos tumalon si Sakur ng mataas, saka lumapag sa harapan ni Agum. Mga 10 metro lang ang layo ng pagitan nila, ngunit sa talas ng tinginan ay para lang silang nakatayo na magkalapit sa isa't isa. Para silang mga leon na nag-aagawan ng teritoryo at walang may gustong magpatalo. Hawak na uli ni Agum ang kanyang karit, habang si Sakur naman ay tila kamay na lang ang gagamitin sa laban. Medyo matagal nagpakiramdaman ang dalawa at mukhang inaaral pa ang susunod na mga ataking gagawin. Buong higpit na hinawakan ni Agum ang karit nang mapansing tila unti-unting nagliliyab ang kanang kamay ni Sakur hanggang sa bumalot sa kamay nito ang mala-energy ball na apoy. Matapos nito, sumugod si Sakur nang walang pag-aalinlangan at biglang sinuntok si Agum. Naiharang ni Agum ang karit, subalit dahil sa impact
ay tumilapon din siya ng ilang metro. Nagkadurug-durug na naman ang mga punong nasagasaan niya. Pero hindi pa man nakakabawi ay nasa harap niya na uli si Sakur at nakatutok na ang kamao sa tiyan ni Agum habang ito ay nakalutang sa hangin. Sa tagpong ito ay huli na para maiwasan ni Agum ang atake at sa isang kisap mata ay dito na nga sumabog ang nag-aapoy na kamao ni Sakur sa sikmura ni Agum. Napaungol si Agum nang kanlungin nito ang kamay ni Sakur. Sa sobrang lakas ay bumaon sa lupa si Agum at nagkaroon ng malakas na shockwaves. Animoy may dumaang malaking buhawi nang bayuhin ng malakas na hangin ang mga puno sa paligid. Napatakip ako sa mukha dahil sa hamog at buhangin na sumampal sa akin. Hindi ko makita si Agum sapagkat nabalot ng usok at hamog ang kinaroroonan nila. Maya-maya pa ay humupa rin ang usok at tanging manipis na hamog na lang ang natira. Unti-unti kong naaaninagan ang isang itim na anino na naglalakad sa gitna habang ang kamay ay dahan-dahang nawawalan ng tanglaw. Sigurado akong si Sakur ito base sa hubog ng kanyang katawan, kaya napaatras ako sa takot at nag-isip ng gagawin. Alam kong ako na ang isusunod niya, kaya hindi ako dapat tumunganga na lang at hintayin na makalapit siya sa akin. Bagamat nag-aalala sa kalagayan ni Agum, ay napilitan akong tumakbo para iligtas ang sarili. Habang tumatakbo ay nag-iisip din ako ng paraan kung paano tatalunin si Sakur. Naramdaman kong sumusunod ito sa akin, subalit mabagal lang ang kanyang pagbuntot. Tila buo ang paniniwala niya na hindi rin naman ako makakalayo kahit saan man ako mapadpad sa lugar. Napabagsak niya ang gabay ko, kaya parang sa hinuha niya ay wala na siyang aalalahanin pa. Patuloy lang ang pagkaripas ko sa madilim na kakahuyan. Hindi ko na iniintindi kung saang lupalupan ako mapadpad. Ang importante ay magawa kong mailayo ang sarili ko sa nilalang na humahabol sa akin. Pagsapit ko sa masukal na bahagi, isang tinig ang narinig ko na tumatawag sa pangalan ko. Isang malamig na boses na tila nanggagaling sa kalawakan at nag-iiko sa kung saan. Emong, makinig ka sa mga sasabihin ko. Dumiretso ka roon. Tahakin mo ang daang iyon. Magiging ligtas ka dyan. Pamilyar ako sa tinig na iyon. Kaya binaybay ko kaagad ang makipot na daan na tinutukoy ni Amaya. Hindi nagtagal ay nakalabas ako sa kakahuyan at bumungad sa akin ang isang malaking kuweba na ang bukana nito ay nababalutan ng mga baging at makapal na ugat ng puno. Mistulang na istak ang mga ito sa bukana, kaya kung titignan, medyo masikip ang pasukan ng kuweba. Gayunpaman, wala na akong oras para mag-inarte. Ramdam kong nakasunod pa rin sa akin ang Anunnaki, kaya lumapit na ako sa kuweba at pinilit kong maipasok ang sarili sa loob. Nang tagumpay na makapasok, nakita kong nasa bukana ng kakahuyan si Sakur. Hindi pa rin nagbabago ang talim ng titig niya. Ganun pa rin ang aurang nakabalot sa kanyang katauhan. Napakaitim na budhi na mas maitim pa sa gabi. Pero nagtataka ako kung bakit ito huminto matapos ako makapasok sa kuweba. Bakit hindi siya makalapit? Tanong ko agad kay Amaya. Dahil sagrado ang lugar na ito, Emong. Sagot ni Amaya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabay na palingon sa likuran at nilibot ng tingin ang buong paligid. Ngunit bigo akong makakita ng anumang bagay sa nasasabing sagradong lugar na ito. Bukod sa mga ugat na nakahilata sa sahig, mapupulang mata ng mga paniki ang makikitang nakasabit ng patiwarik sa kisame ng kuweba. Ngunit habang iginagala ko ang paningin, umagaw sa pansin ko ang dulong bahagi ng kuweba na tila may isang maliit na pasukan. Dahil nasa sulok ito ng kuweba, ay hindi ito naaabot ng sinag ng buwan mula sa labas, kaya medyo nakakatakot tignan ang bahaging iyon.
Napakadilim nito na tila may kung anong nilalang ang nagtatago sa loob. Binalik ko ang tingin kay Sakur, ngunit nagulat ako nang malamang wala na ito sa kinakatayuan niya. Malay ko kung saan na nagpunta ang kumag na iyon, pero wala na akong pakialam. At least sa lugar na ito, ramdam ko na ligtas ako. Dahan-dahan lang ang ginawa kong paglalakad. Kaunting usog na lang ay maaabot ko na ang pasukan. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla akong nadulas at tumama ang balakang ko sa sahig. Ganun pa man, hindi naman ako ganong napuruhan dahil naitukod ko kaagad ang siko ko. Dahilan para magtamo ako ng kaunting gasgas sa braso. Pero tumayo akong naiirita sa sarili. Kahit kailan ay napakalampak ko talagang kumilos. Buwisit, kung minamalas ka nga naman. Bakit kasi ang dilim-dilim dito? Napangiwi ako habang hinahawakan ang balakang. Paika-ika akong nagtuloy sa paglalakad papunta sa pasukan. At nang makapasok, biglang nalaki ang mga mata ko nang tumambad sa akin ang maliwanag na bahagi ng kuweba. Sa bandang gitna, natatanaw ko ang tila isang templo na may 3 palapag na bubong at napapaligiran ng mga sanga ng halaman at ugat ng mga puno sa ibabaw. Sa pagkamangha at gulat ay hindi ko naalintana ang hapdi ng sugat at sakit ng balakang. Nang dumiretso na ako papunta sa templo upang pagmasdan ito sa malapitan. Nang medyo makalapit na ako, ay natigilan ako sandali nang mapagtantong may malaking kanal na pabilog ang hugis na naghihiwalay sa templo. Tila bangin ito kung susumahin at sa pinakababa nito ay makikita ang malalim na tubig na sa tansya ko ay hindi rin pangkaraniwan. Nagliliwanag ito sa ilalim sa pamamagitan ng bulang hindi ko matukoy kung ano. Gawa lang ba ito sa normal na bubbles ng tubig? O baka may kung anong nilalang ang nakalubog talaga dito. Nilibot ko ang tingin ko sa buong paligid upang maghanap ng daan kung papaano makakalapit sa templo. At sa ilang sandali ng pagsisiyasat ay nakakita ko ng tulay na ang dulo ay nakasabit sa gilid ng dingding at kumukonekta hanggang sa pasukan ng templo. Gawa ito sa kahoy at lubid kaya hindi ito naiiba sa hanging bridge na makikita sa ilog at talon. Nilapitan ko agad ang tulay at base sa mga baitang nito ay masyado na itong marupok. Sinuri kong maigi ang kapasidad nito dahil sa alanganin pa akong tumawid. Ngunit nang masigurong kaya niya naman ako ay sinubukan ko ng itapak ang aking mga paa at kumapit sa magkabilang lubid nito. Pagkatapos ay dahan-dahan ako humakbang habang nakakapit ng mabuti sa lubid. Lumalangit-ngit pa ang tulay, kaya maingat lang akong naglalakad para hindi mabigla ang mga kahoy. Nang nasa bandang gitna na ako, ay huminto muna ako para pakalmahin ang sarili. Ang totoo kasi niyan ay takot ako sa matataas na lugar, lalo na sa mga ganitong tulay. Nabanggit ko na ito sa unang bahagi ng kwento kung saan nakaramdam ako ng matinding pagkalula matapos makaakyat sa bundok ng Kanlaon. Dahil dito, nirelax ko muna ang sarili ko at nang medyo ayos na ang pakiramdam ko ay saka ako nagpatuloy. Hindi ako tumitingin sa ibaba dahil pakiramdam ko pag tumingin ako ay parang humihiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan. Nakakatawa man pero nalulula talaga ako. Hindi ko kayang tumitig sa ibaba kahit 3 segundo. Kaya diretso lang ang tingin ko sa templo. Sinisiguro ko rin na hindi marupok ang naaapakan kong mga kahoy. Nakahawak akong mabuti sa lubid habang naglalakad dahil kung sakali man na masira ang inaapakan ko ay nakasuporta agad ang kamay ko at hindi ako didiretso sa ibaba. Matapos ang matagumpay na pagtawid ay naupo muna ako saglit sa isang malapad na bato na nakahilera ng maliit sa tarangkahan ng templo. Pinuno ko muna ng hangin ang sarili kasi pakiramdam ko ay parang naubusan ako ng hangin
sa loob ng baga sa sobrang nerbiyos sa pagtawid. Sa isang tawiran nga lang, pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Paano pa kaya sa pagbalik ko? Baka kapusin na ako ng hininga noon. Nakakadismayang magkaroon ng acrophobia dahil papatayin ka sa nerbiyos kahit bata ka pa. Malay ko ba kung saan ko nakuha ang ganitong takot, pero noong maliit pa ako, talagang matatakotin ako sa matataas na lugar. Pinipilit ko lang ang sarili ko na labanan, pero hindi talaga ito maalis sa katawan ko. Nang medyo makabawi na ay nagpasya na akong pumasok sa loob ng templo. Hindi naman nakasara ang tarangkahan at wala itong padlock na kailangan pang sirain, kaya maluwag akong nakapasok sa loob. Pagkapasok ko ay bumungad agad sa akin ang malinis at malawak na espasyo ng templo. Sa bandang gitna nito, nakahilera ang 4 na malalaking pundasyon na tila pinapalibutan ng isang kwadradong altar. May aisle ito sa ibaba ng sahig na gawa sa makintab na marmol, habang ang paligid naman ay nakahanay ang ilang mga estatwa ni Buddha na nakapatong sa ibabaw ng istanting ginto. Hindi lang ako sigurado kung ginto ba talaga iyon dahil kulay dark yellow ito na kumikislap sa sobrang linis. Maliit lang din ang estatwa ni Buddha na kasing sukat lang ng ordinaryong manika. Subalit hindi ako interesado sa bagay na ito. Mas interesante sa akin ang mga bagay na kakaiba sa paningin ko. Gaya na lamang ng nakikita kong dagger na nakapatong sa ibabaw noong lamesa. Nilapitan ko ito upang pagmasdang maigi sa malapitan. At nang mahawakan ko na ay nagulat ako sa bigat nito. Humigit kumulang ay kasing bigat ito ng 1 kilo at mas nakakagulat dito ay sadyang napakaganda ng pagkakagawa ng punyal. Animoy nilikha ng isang dakilang panday tapos pinakintab at pinaganda, lalo sa pamamagitan ng pinagsamang husay at kaalaman. May nakaukit na mga letra at numero sa kaluban nito. At sa bahaging hawakan, makikita ang ilang mga nakabaong maliliit na brilyante na may iba't ibang kulay, tulad ng dark red, blue at orange. Tinanggal ko ang kaluban nito. Bumungad sa akin ang nakakasilaw na talas ng talim ng punyal. Tila kasing talas ito ng blade at kasing tigas naman ng titanium, na isa sa pinakamatibay na elemento na nadiskubre ng tao. Kinakabahan akong hawakan ang talim nito, baka may halo itong lason, o kaya maputol bigla ang daliri ko kung sakaling madulas ako. Hindi naglaon ay ibinalik ko rin ito sa kaluban at muling ipinatong sa lamesa. "Kunin mo ang balaraw, Emong." Isang tinig agad ang narinig ko sa aking tenga. Napalingon ako upang harapin si Amaya. Subalit boses niya lang ang naririnig ko. "Balaraw? Ano namang gagawin ko rito?" Nagtatakang tanong ko pa. "Ibigay mo kay Agum. Magagamit niya ito sa laban kay Zakur. Ito lang ang makakapatay sa nilalang na iyon." Paliwanag ni Amaya na siyang ikinagulat ko naman. Kung ganun, may bagay pala na makakapatay sa halimaw na iyon. Akala ko hindi na iyon tinatabla ng sandata. Sa lahat ba naman ng atake na pinatikim sa kanya ni Agum, ay tila inaabsorb lang ito ng kanyang katawan. Basta na lang kasi itong tumatayo na parang robot na immune sa lahat ng pag-atake. "Teka, ibig mong sabihin, buhay pa pala si Agum?" Bulalas ko naman. "Oo, buhay pa siya. Hinahanap ka niya ngayon. Pero nasabihan ko na siya kung nasaan ka at papunta na siya rito." Tugon sa akin ni Amaya. Kaya sobrang saya ko nang malamang buhay pa ang aking gabay na engkanto na itinuring ko ng kadikit ng aking bituka. Akala ko patay na siya sa brutal na ginawa sa kanya ni Zakur. Nagkamali ako ng kutob. Hindi pala ganun kadaling mamatay ang isang mandirigmang katulad ni Agum. Sa dami ng mga laban na pinagdaanan niya,
Sanay na ito sa ganoong mga paghihirap. Kung ganun, maning-mani lang pala si Sakur sa kanya kapag gamit niya na ang balaraw na ito. Kung ganun, malamang maning-mani lang pala si Sakur sa kanya. Malamang sinusukat lang nito ang kakayahan, kaya nagpabugbog muna siya bago magseryoso sa laban. Mala Fernando po Jr. ba nagalawan? Loko talaga yun. Bulong ko pa sa sarili ko habang nakangiti. Medyo natatawa man pero bilib na bilib ako sa tatag ni Agum. Kung sa ibang elemento ginawa iyon, malamang isang atake lang ay sumuko na agad o natapos na agad ang buhay sa ganoon kalalakas na pag-atake ni Sakur. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.